Bro, isipin mo may mga tao na natatakot mamatay. May tawag din doon sa isang epidemya na sakit na ikaw ay natatakot mamatay. Normal yan. Hindi natin pwedeng ipagkait yan. Kasi yung mga tao natatakot mamatay, sila yung makasalanan. Mga taong makasalanan na natatakot mamatay, hindi rin eh. Maski rin na sabihin mo na ikaw na mabuti yung mga gawain mo, normal na natatakot ka rin mamatay, bro. Halos lahat. Dahil tignan mo, anong sinabi ng Allah? Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sabihin sa kanila, sabihin Muhammad, ang kamatayan na iniiwasan nyo, ito ay inyong nasasalubong. So, ano yun? Bakit mo iniiwasan ang kamatayan? Hindi ba natin iniiwasan? Hindi lang tayo. Lahat ng nabigyan ng buhay, umiiwas na mamatay. Very good. Mismo hayop. Hayop yun. Ang isda sa dagat, punta ka. Pag naramdaman nila na kukunin mo sila, anong ginagawa nila? Umalis. Nagsisilayuan sa'yo. Kung di ka natatakot mamatay, bakit ka nagpupunta sa doktor para magpagamot? Pero, nandoon tayo sa hindi natin maiwasan ang kamatayan. Nandoon natin natanggap tayo na mamamatay tayo. Pero ang katotohanan, yung paano ka magiging handa? Ano ang magiging kahahantungan mo pag ikaw ay namatay? Kasi ang akala natin, pag namatay ka lang, dito lang sa mundo, patay na. Pero sa totoo lang, pumasok ka sa isang buhay muli. Na pagkabuhay muli sa libingan. Yun ang hayatul barzakhiya. At ang katotohanan, ang kamatayan, bro, biyaya ito ng Allah. Sa mga Muslim, yung sa Christian, ibang pananagusa. Parusa sa mga hindi naniniwala, parusa sa mga taong makasalanan, parusa sa nagpabaya sa mga pag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bro, hindi lang yun. Unang biyahe ng parusa sa kanila. Dahil ang tunay na huling parusa ay sa araw ng paghukom. Pero yung dun pa lang sa libingan, matitikman na nila. Pero kung tutuhanin natin, bro, di ba pag sinasabi, intakala ila rahmatillah, namatay siya ayon sa habag at awa ng Allah. Kung ikaw ay Muslim. Bakit? Kasi kung totoo na ikaw ay totoong Muslim, na mananampalataya sa Allah, na tama yung bakit mo dapat katatakutan ng kamatayan, actually, biyaya sa iyo ng Allah eh. Dahil nakapagpahinga ka. Na tunay na pagpapahinga. Na tunay na magandang pamumuhay sa libingan. Doon pa lang kung ikaw ay totoong Muslim na namatay dito sa mundo na kinalugdan ng Allah na patawad sa iyong mga kasalanan, doon sa libingan mo ipapakita na sa iyo ang pintuan sa iyong paraiso. Sino ba naman ang nakita niya ang kanyang paraiso na malulungkot? Tunay na gusto na niyang sabihin at sinasabi niya ayon sa hadith ni Propeta, Ya Allah, ay mangyari na ang pagguno ng mundo. Dahil gusto ko nang pumasok sa paraiso na iginagawad mo o igagawad mo sa akin. So doon pa lang sa libingan, bro, biyaya na yun. Isang uri ng pamumuhay na ipapakita sa iyo ang iyong paraiso. Napakaganda ang pamumuhay. Darating ang anghel, ang mungkar, ang nakir. Darating sa iyo doon ang mga gawain mo mabuti, ang iyong pagdarasal, pagpapatira pa, ang iyong pag-aayuno, ang iyong pagiging mabuti sa magulang, sa mga tao, ang mga gawain mo mabuti. Doon mo tatatamasain sa iyong libingan. Pero anong oras? Dimension. Napakahaba ng oras at panahon pero hindi mo alam at hindi mo batid. Hanggat sa ito ay mangyayari na magugunan ng mundo na akala mo na natili ka lang doon ng isang pagitan ng between the two prayers, Asar and Maghrib. Pero ang mga hindi naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, matinding parusa, ang haba ng panahon ng kanilang parusa na kanilang dadanasin doon pa lang sa kanilang libingan. Wallahi mga kapatid, ito ang reality, ito ang akida, panininigan, paniniwala ng isang mga Muslim. Na totoo. So, subhanallah, alam mo yung, ang ganda yung kahit saan ka mapunta,
alam mo yung kahit anong ginagawa mo, saan ka maano, isipin mo ngayong oras, mamamatay na ako. O bukas, mamamatay na ako. Di ba? At ang kamatayan, katulad yan ng hindi mo sasabihin na dahil may sakit, malapit lang mamatay. Ilang tao na may sakit, pero mas humaba ang buhay. Ilang tao na narinig mo na walang sakit, kinabukasan namatay. Likulli ajalin musamma. Ang lahat ay meron mga itinakda na panahon na oras sa kanila. Alhamdulillah bro, ang punto natin dito mga kapatid ay sana ganun. Gamitin natin ang natitirang buhay natin dito sa mundo na mayroong panglakas, mayroong pang oras, nasa tamang pag-iisip, malusog, bata ka pa, o maski matanda ka na, gamitin mo na lahat sa ikalulugod ng Allah. Oo, hindi natin naiwasan, nagkakamali, nagkakasala tayo, pero at least nandun pa rin tayo sa punto na hindi tayo nawawala ng pag-asa na humiling sa Allah na gabayan ako, patawarin ako, nananatili pa rin ako sa iyong habag at awa, aking Panginoon. Wallahi, alhamdulillah sa habag at awa sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya bro, dito, ang buhay natin dito sa mundo, paghahabol ng mga kabutihan. Ano sinabi ng Allah sa Quran? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Wasari'u, makipag-unahan kayo, makipagpaligsahan kayo doon sa kapatawaran at habag ng Allah. Ibig sabihin, paggawa ng kabutihan. Bakit? Dahil ang gantimpala na igagawad, na ibibigay ng Allah doon sa mga pakikipagpaligsahan ng kabutihan ay ang kapatawaran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bro, kung isipin mo, bakit ginamit dito ng Allah ang wasari'u, makipag-unahan? Ha? Palagay mo, bakit? Kasi nature natin dito sa mundo, mahilig makipag-unahan. Hindi ba? Hindi ba? Lahat ng bagay, gusto natin nakikipag-unahan tayo. Nakalinya ka lang. Darating ka naman doon eh. Hindi maubos ang pagkain. Gusto mo pa rin yung nandyan, aalis ka, ikaw ang pupunta sa unahan. Makikipag-unahan ka. Pag may ipinamimigay, may mga pagkain, may agawan, anong gusto mo? Ayaw mo na sa huli. Gusto mo makipag-unahan. Nasa pila sa airport, gusto mo mauna na doon. Ayaw mo na mag-antay. Whereas sasakay ka naman. Di ba? Subhanallah, ajib. Minsan hindi ko makalimutan sa lola ko, sinasabi niya, pag nagbibilis ako ng kotse na nakasakay siya, sabi niya, kayo, wata. Malanat, kamu lagi cipa dingag anagu si malanat na paroma. Sabi niya, bata, sabi niya sa akin, huwag kang magmabilis sa pagmamanayo. Parehas na darating si nagmamadali at si matumal o